mga sari-sari store, hindi sila exempted sa pagbibigay ng resibo. Ayon kay Deputy Commissioner Attorney Lelson Aspe, dapat na nag-i-issue ng resibo o sales invoice ang lahat ng tindahan para sa mga ibinebenta nitong produkto o ibinibigay na serbisyo. Patunay ito na nagbabayad sila ng tamang buwis. Dapat daw kasi lahat ng may hanap buhay may iniaambag sa kaban ng bayan. Matagal na raw itong nakasaad sa batas pero marami lang nang hindi sumusunod. Kung masusunod lang daw ang batas, daan-daang bilyong piso ang dagdag na makukolekta ng gobyerno. Ikinalungkot naman ito ng mga nakausap naming may-ari ng sari-sari store. Maliit ng araw ang kita, mababawasan pa. Sa puntong ito, makakausap po natin si Deputy Commissioner Nelson Aspe ng Bureau of Internal Revenue. Deputy Commissioner Aspe, magandang hapon po. Magandang hapon naman, Ma'am Susan. So yung binabanggit na sari-sari store, paanong sari-sari store ba? Kasi merong sari-sari store na medyo maraming paninda, meron na mga parang iilan lamang ho yung nakasabit. Ibig ba sabihin lahat talaga kailangan mag-issue ho ng resibo o sales invoice? Depende po yan sa ating ano. Alam nyo, yung grocery, sari-sari store din yun. Iyo ba? Yung grocery store, sari-sari store yan. Ang inais ko lang pong ipaliwanag na hindi kami nagpapatupad ng bagong batas, kundi nire-reiterate lang po kung ano yung nasa ating batas. Kumbaga ito na po yung mga dati pa. Dati po yan, manakanaka po ating nag-iisa tayo ng mga kaya ng regulations or circular para naman makapagpaalala sa ating mga kasamahan. Lalong-lalo na yung ang tinutukoy natin po dyan, yung mga nasa negosyo. Engage in. Ang nakalagay po sa batas, sino mang tao na may negosyo, yung regular na hanap buhay na ganyan. Hindi lang po sari-sari store, kahit ano, ang kanyang transaction ay more than 25 pesos, ay kinakailangang magbigay ng resibo or ng sales invoice. Okay. Sales invoice kapag paninda ng mga goods, mga items. Kung servisyo po, ay official receipt. Ganon. Nakasaad po yan sa section 237 ng Internal Revenue Code. So, lumalabas dito na talagang lahat ho ng sari-sari store, Deputy Commissioner, talagang dapat magbigay ho ng resibo. Hindi naman po. May mga marginal naman kasi. Yung hindi naman umaabot ng 100,000 ang kanilang gross sa isang taon. Paano po, Deputy Commissioner? Yung pong ang kanilang gross, yung benta. Benta. Oo, na hindi umaabot ng 100,000 a year. Isang taon. Oo, yung Exempted mga marginal. Exempted po yun. Oho. So hindi nila kailangang mag-issue ng resibo. Oho. Ayun, dapat pala alamin mo kung ang benta mo sa isang taon ay aabot ng 100,000 pesos or more. At pagka ganon, talagang dapat mag-issue ka ng resibo. Otherwise, ano nga magiging parusa dito, Deputy Commissioner? Well, naman kung talagang doon ka na i-strictong magbigay ng paruan ng penalty, siyempre sa bawat transaction na hindi nag-fail ka, una multa, then multa, hanggang sa umaabot sa, kung subject na sa value-added tax yan, yung transaction na yan, umaabot na rin yung closure, yung sinususpende ang negosyo. Pero yung mga sari-sari store po na hindi naman lumalagpas ng 1,919,000, huwag matakot yan sa kantado kasi yung may bad volume lang ang naabot naman ng ganong pena. Yung resibo, Deputy Commissioner, dapat ba doon ipapa-imprenta sa mga printing press na accredited ng BIR? Opo, ganun din po. Ganun din, hindi ho pwede doon sa recto, yung kung saan-saan. Wag naman po yun, para doon nga po tayo sa medyo legal. Kasi siyempre baka sabihin nila, baka mabigat mahal yan. Pagka ng BIR, doon sa recto, pumunta na lang, marami doon sales invoice. Hindi pwede magagalit po ang customer. Kasi sa bagay, ang kadalasang
customer nila ay mga end user. Pero kung ang customer mo ay nasa negosyo rin, eh sinisipat na rin po nila kung talagang tunay ang yung invoice o kasi Ano po magiging contribution dito ng mga yung customer, yung consumer, yung mga bibili? Dapat lagi ho silang hihingi ng resibo kapag ang kanilang babayaran ay more than what amount po? sana po kahit na magkano humingi ng resibo kasi pag inipon mo yung paunti-unti, malaki yan. Oo, para Oo. ipunin mo. Tulong na rin po sa bayan yan. Oo, ayan. O, akin naman pong sinasabi, kung talagang nalulugi, ay wala naman pong babayarang income tax. Yung mga nagtitinda ho ng mga banana Q, wala na ho yun. Basta yung nalulugi po, yung banana Q po naman. Maliban na lang kung ang banana Q kasi laki ng mga litunan sa laluma. O yung mga banana Q, malakas yung merienda, Deputy Commissioner. Oo, saka binibintahan na lugar doon, yan ay 300 pesos. Oo, kahit nga yung mga isaw, may mga isaw na dinadayo pa, di ba, Commissioner, Deputy Commissioner, nakakapunta ka rin doon sa mga sikat na bilihan ng isaw, di ba? Deputy Commissioner, sige po. Salamat po si Deputy Commissioner Aspe ng Bureau of Internal Revenue.